Wonderful day mga ka-agri. Ngayong araw po ay maglalagay po ako ng putas. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. Sa aking sagingan, naiwan po natin yung ating tripod. Siguro malamang pag-video po natin ay dyan na sa lupa. Hindi na natin malagyan talaga ng mahanapan ng lalagyan yung ating cellphone para po maipakita sa inyo naglagay tayo ng potassium. Pero pakita po natin sa inyo kung explain sa inyo kung ano magiging kalagayan ng ating tanim pag may potassium po sa lupa. Good day mga ka-agri. Ngayong araw po ay naglagay tayo ng potassium sa ating 6 months old na lakatan kasi po napaka timely na po talaga na maglagay ng potassium kasi pasok na po talaga ng kanilang productive stage. Bakit po tayo naglagay ng potassium? Hindi tayo makapag full organic po, naghanap po tayo ng alternative na potassium sa pamilihan. Pero wala po tayong mahanap talaga na organic base na potassium. Kaya bumili po tayo itong potassium 0060. Ito po yung kulay. Yan po. Ito po ay sa pagpapaganda, pagpapatamis, pagpapalusog ng bunga ng kahit anong tanim. Yan po yung ginagawa ng potassium 0060. Pero yung ratio na nilagay po natin bawat puno ay napaka-konti lang po talaga. Yung average sana na per puno nito ay at least 5 times kadami nito. 5 times kadami yan, pero napaka-konti na lang po nilagay natin kasi marami naman tayong organic na pataba sa puno, manures at iba-iba pang mga pwedeng mailagay dito. Pero naglagay po talaga tayo niyan para po enhance pa yung magiging bunga nito mga ka-agri. Need ba talaga? Well, kung ako yung tatanungin ninyo, per experience po, need po talaga kasi po na-experience na po natin maglagay nitong potassium mula pa mo noon sa mga saging natin. Kahit hindi ganoon kalaki yung puno at saka kaganda yung mga dahon, kung may potassium, well of course, hindi ko sinasabing hindi dapat maganda. Dapat maganda talaga dahon at saka puno. Pero pag may potassium po, na-enhance po talaga yung bunga ng ating mga saging, mga ka-agri. So napaka-timely na yan kasi yan po yung mga age bracket from 4 months to 6 months. Dapat po ay meron na po, nakalagay na po tayo ng potassium sa ating mga sagingan para po madadala po nila yan, makakain po nila yan habang nag-uumpisa ng gawa ng kanyang bunga doon sa ilalim, sa kanya, mula sa kanyang form. Kasi po pag dating ng 7 months, 8 months, pwede nang lumabas yung puso nito pag maganda yung paglaki ng saging. So dapat hindi po mamadili ang paglagay ng potassium. Yan po. Pag may alternative po tayong alam na potassium na organic base po, kahit yun na lang po. Hindi ko naman sinasabi sa inyo walang potassium yung ating nilagay na mga organic na mga abono dyan. Pero hindi po nila basta-basta makakain agad dyan unless otherwise na ma-decompose na po yan dyan sa puno niya. Gradual kasi yung effect niyan sa ating mga sagingan, pero continuous yung pagpapaganda ng lupa. So yun mga ka-agri. And after that, yan po, maintain na lang tayo sa kalinisan yan dito hanggang sa magbunga na po ito mga ka-agri. Dahil pag ganito na pong stage niya, maybe 2 months or 3 months from now, magdadagdag na naman tayo ng mga animal manures dito hanggang po talaga habang mayroon po pang mailalagay po dito. Kahit hindi na nila makakain yan, at least po mamaintain po natin yung fertility ng ating lupa mga ka-agri. Siguro may mga ibang katanungan sa inyo, pwede bang walang potassium? Pwede po. Kasi nga kahit noon pa man nagbubunga naman talaga yung saging kahit hindi tayo maglagay ng abono na potassium. Pero pag maghanap po tayo ng quality na bunga ng ating tanim, mas maganda po pag may potash po yung ating mga tanim o mga ka-agri, kahit anong klaseng tanim yan, basta fruit bearing. Sa lahat ng mga fruit bearing na mga plants, need na talaga nila ng potassium. Kahit pati yung palay, napakaganda po yung bunga ng mga palay natin pag naglagay po tayo ng potassium sa kanyang productive stage.
mga ka-agri. So hanggang ngayon nagre-research pa rin tayo, paminsan-minsan naghahanap ng alternative na maybe someday ano ba yung magiging alternative natin dito pag wala na. Pag next na follower po nito siguro ay hindi na rin tayo makakapaglagay niyan ng potassium na yan, na napaka-konti lang naman yan kasi continuing na yung pagkain nila ng mga elements na mula sa ating goat manure. Magiging enough na po doon, may potassium na rin yan dyan. Magiging continuation na rin yan ng pagkain niya ng potassium dyan na naka-imbak dyan. Malamang next year kahit isang kusing na potassium hindi na po tayo maglalagay talaga ng potassium sa ating mga saging kasi po na na experience ko na po doon sa mga dati nating mga malalapad na tinamnan ng saging. Once lang ako naglagay ng potassium, pagdating po ng next year na walang potassium, ganun na rin po yung nagiging quality ng bunga, maganda na rin po. Kung may marami kang pambili, bahala ka, bili ka at saka lagay ka kasi wala namang wala namang hindi maganda doon kasi nga pagkain ng tanim yon. Pero kung wag ka nang magbibigay, dapat po maraming organic materials, maraming organic na mga fertilizer ilalagay talaga sa puno, sa taniman natin mga ka-agri. Third time na po tayong naglagay dito ng animal manure. Estimated po natin umabot na po ng 10 kilos siguro bawat puno nito. Yung nailagay natin dito na goat manure mula ng pag-umpisa po dito mga ka-agri. So mag-i-stop siguro muna tayo maglagay dito ng mga goat manure. Doon na naman tayo sa another expansion natin maglagay talaga ng marami kasi napakarami na yata na ilagay natin yan dito. Hanggang magbunga nito, expected ko po hanggang lumabas yung bunga nito ay makakakita pa tayo dito ng mga bilog nitong mga goat manure na po ito. Hindi po nila ito mauubos hanggang sa lumabas pa yung mga bunga nito. Pero as long as there is na pwedeng makuha dahil may kambingan tayo, continuous po ang paglalagay ng ating mga organic na mga abono nito, lalo na po yung ating goat manure kasi po napakaganda po, parang 3 times sa galing yung goat manure compare po yata sa kalabaw at baka. Maliban dun, wala pa itong dalang seeds ng mga damo, free of weeding seeds, with seeds itong ating tawag goat manure kasi po pag kumakain kasi yung goat, pa isa-isa nila kinakain yung dahon ng damo, hindi po gaya ng kalabaw at baka na ubos, at saka pati seeds ng mga damo kain po nila yan, kaya may ilalagay na rin sa kanilang mga dumi. Pero sa kambing po hindi po ganoon, pa isa-isa po ng kain nila ng damo, kaya hindi nila makakain talaga yung seeds ng mga damo. So free of weeding weeds seeds yung ating organic goat manure dito mga ka-agri. So yun ang muna yung isi-share natin sa inyo. Kunting kaalaman po, pag pumasok na po ng 4 months to 6 months, dapat ay nakalagay na tayo ng potassium. Hindi na natin tatakpan or gaya ng ibang mga fertilizers na talagang sa butas, kasi po hindi naman ito volatile gaya ng ibang tawag ng ibang fertilizer na sobrang naka-volatile talaga, kaya po ng mga urea yan na mga petroleum based na mga fertilizer, ang bilis po yan mag-evaporate. Yan po ay hindi, dito yan kahit hindi yan ba halos ilang linggo makikita po natin yan na andyan pa siya, unless tinabunan natin ng lupa yan or mamix yan sa lupa dahil nabasa na or natunaw na talaga mga ka-agri. Ito ay gradualing matutunaw, pero mag-integrate lang ito talaga sa lupa hanggang sa makain nila dito yung ating potassium 0060, kulay red po siya. Hanggang dito na lang. This is your friend once again na AgriTechnics TV po. Salamat po. Sana po nakapagbigay ng konting information sa ating mga kaibigan nagsasaging. Kung magtatanong po kayo na need ba talaga, need po. Pero kung wala po kong pambili, wala pong potassium, pwede pa rin po. Pwede pa rin po. Sa ngayon ay mayroon na tayong naka-imbak doon na mga eggshells na atin ng tawag doon, ating ng nag-grind yun, halfly cook yun, hindi halfly cook na pa-brown yun ng konti, ilagay din yan natin dito someday pag nakuha na natin doon sa ating house sa ating barangay.
Kasi napakaganda na rin po may lagayan dito. Calcium po kasi yan. Maraming salamat!